at 1 perang suka sa tindahan. Ganun po kasi nung araw eh. Bibigyan ka ng 5, nung nanay mo, bumili ka eka ng 3 perang bagong at 2 perang suka. Ganun po nung araw. Kahit gustong-gusto niyang ibili ang sukli ng candy para sa kanyang mga kapatid, ay ibinabalik pa rin niya ito sa kanyang inda. Ang pagmamahal sa Diyos ay nasilayan na rin sa kanya sa murang edad pa lamang. Siya ay napakamadasaling bata. Noong siya ay nag-aaral sa mababang paaralan ng bahay pare, nakaugalian na nila ng kanyang matalik na kaibigang sila Angelina at Catalina. Sino ba yun? Parang yung Angelina isa sa mga alagad. Abe, kaibigang matalik pala ni Apo Kunching yung bata. Ayun po si Angelina na sinabi dito sa talambuhay na kaibigang matalik ng ating mahal na Kaapo Kunching. Si Catalina po. Okay po. Nakaugalian na nila ang dumaan sa libingan nung mga bata pa sila. Hindi ba kayo natatakot? Yung iba makakita lang ng libingan, tumatakbo, natatakot. Pero sila Angelina, si Catalina at si Apo Kunching ay dumadaan sa libingan upang ipagdasal ang mga kaluluwang doon ay nakahimlay. Bata pa siya. Mula pagkabata, siya ay palaging nagdarasal ng rosaryo at sinisigurong nasa loob na ng kanilang tahanan pag 6:00 na ng gabi upang magdasal ng orasyon. Meron pa bang ganito ngayon, mga bata? Pagdating ng 6 o'clock, dapat nasa loob na ng bahay. Sama-samang nakaluhod ang mga buong pamilya at nagdarasal ng orasyon. Ginagawa niyo pa ba to? Meron pa ba nito? Ay, wala na raw. Ito ang ginagawa ng ating mahal na Apo Kunching. So, baybayan niyo po, Nang siya ay magdalaga, hindi siya nakalilimot magsimba sa Baklaran tuwing Miyerkules at sa Quiapo tuwing Biyernes. Ito ay nakaugalian na niya hanggang sa siya ay magkagulang. Naging bahagi na ng kanyang pagiging madasalin ang pagdarasal ng paluhod sa simbahan ng Quiapo at Baklaran mula sa pintuan sa likuran patungo sa harapan ng dambana. Nakikita nyo po, nasusubaybayan nyo po, talagang nakikita na po sa kanya ang pagiging madasalin. Ang kanyang mga bakanting oras ay ginugugol niya palagi sa loob ng simbahan. Ganito ba kayo? Ngayon po, iba. Ang kanyang mga libreng oras ay ginugugol nila sa paglalaro ng iPad. Tama. Pero si Apo Kunching hindi. Sa loob ng simbahan, ginugugol ang kanyang mga bakanting oras. Nang siya ay mag-asawa, siya ay naging aktibong miyembro ng El Shaddai at naging bahagi ng iba pang gawaing pangsimbahan tulad ng paghahayo ng Santo Niño sa iba't ibang lugar. Una niyang pinangarap ang maging isang madre. Subalit ito ay hindi nagkaroon ng kaganapan sapagkat hindi iyon ang plano ng Panginoon para sa kanya. Noong siya ay nakatapos ng pag-aaral sa mataas na paaralan, siya ay namasukan bilang factory worker sa isang electronic firm ng Deltron sa Parañaque upang makatulong siya sa pagpapaaral ng kanyang mga kapatid. Dito niya nakilala si Danilo Sanchez, ang kanyang naging kabiyak ng puso. Muli ay pinatunayan niya ang kanyang katatagan at sila ay nagsama sa hirap at ginhawa. Sila ay biniyayaan ng 4 na anak na sina Abigail, si Jovelyn o si Joy, si Brian at si Catherine. Ilan ba anak ni Apo? 4, 2 lalaki, 2 babae. Ayon sa plano ng Diyos,
lalaki, babae, lalaki, babae. Yun po yung naging pattern ng kanyang pag-aanak. Naitaguyod nila ng kanyang kabiyak ng puso ang pagpapalaki at pagpapaaral sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanyang pakikipagtulungan sa kanyang kabiyak ng puso. Natuto siyang maghanap buhay sa pamamagitan ng pagbubukas ng sari-sari store, pamimili ng palay, pag-aalaga ng baboy, at pagtitinda sa palengke. Nagtinda pala si Apo sa palengke. Parang nakabili kaya ako sa kanya. Saan kayang palengke? Sa Baliwag. Di dapat, siguro hindi ko lang alam na siya pala si Apo Kunching. Kung alam ko lang, naging suki sana niya ako. Sa kanyang paghahanap buhay, siya ay napakamatulungin sa kanyang kapwa. Sinabi po ni Father kanina, isa ka sa katangian, bukas daw po ang palad ni Apo Kunching. Sa bawat paglapit ng nangangailangan, siya ay hindi nagkait ng tulong na maaari niyang ibigay. Tulad ng karaniwang nilalang, si Constancia ay dumanas din ng maraming pagsubok sa buhay. Dumanas siya ng maraming karamdaman tulad ng myoma, toxic goiter, high blood, migraine, ay kamukha ko, at marami pang uri ng karamdaman. Pero tingnan niyo po ang hiwaga ng Diyos sa kanya. Nagka-toxic goiter pala siya. Pero pakinggan niyo siyang umawit. Bakit napakataas ng kanyang tinig? Ano po ang ibig pakahulugan? Pinagaling na po siya ng ating Panginoon. Kadalasan noon, siya ay nasa doktor at sa tuwing magkakasakit ay itinatakbo siya sa ospital. Hindi niya lubos maisip na darating ang takda na siya pala ay may misyong gagampanan sa lupa. Ang magpagaling ng may mga karamdaman at higit sa lahat, ang pagpapagaling ng espiritual na aspeto ng buhay ng tao. Paano ito natamo ng ating mahal na Apo Kunching? Ito po ang mga lihim at sikreto. Alam niyo po ba na ang unang dinaluyan ng espiritu ng Inang Birhen ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Mama Mary, yung nagbabanyo sa inyo. Siya po pala yung unang dinaluyan. Hindi po pala si Apo Kunching. Bakit po nalipat kay Apo Kunching? Hindi po si Marianela ang naging Apo Marianela. Hindi po natin alam. Subaybayan po natin sapagkat ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Si Maria, ang tawag sa kanya, ay debosyonada ng mahal na Birheng de las Flores sa Pescadores, Candaba, Pampanga. Isang araw ng taon, 2000, si Maria ay nakadama ng sobrang panginginig at panlalamig ng kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay may kung anong mabigat na bagay ang dumadagan sa kanyang dibdib. Labis na nag-alala ang kanyang mga mahal sa buhay. Subalit si Maria ay hindi nabahala sa kakaiba niyang nararamdaman. Kadalasan, siya ay umaawit at nagpupuri sa mahal na ina. Minsan, nangusap ang mahal na ina sa pamamagitan ni Maria at ganito ang tinuran. Ito po ang sinabi ng mahal na Birhen sa katauhan ni Mama Mary, ni kapatid na Maria. Sabi ng mahal na ina sa kanya, "Dalhin ninyo ako sa Candaba, kung saan naroon ang aking imahen. Ako ang Inang Birhen, at ipagkakaloob ko sa iyo ang espiritu ko. Ikaw, Maria, ay maglilingkod sa akin." Hindi lubos maisip ni Maria at ng kanyang mga kasambahayang naganap sa kanya. Napatulala si Maria sapagkat di niya kayang tanggapin ang ipinag-aata sa kanya, sapagkat kailangan niyang maghanap buhay upang mapakalaki ang kanyang mga anak. Subalit kadalasan ay nawawalan siya ng malay at may kakaiba siyang nararamdaman
na hindi niya kayang ipaliwanag. Kaya't siya ay nagpasaya na tumalima sa pag-aatas ng mahal na ina. Lagi po siyang nagtratrans. Isang araw ay muling nangusap ang mahal na ina ng ganito, "Ako ang unahin mo at ipagkakaloob ko sa iyo ang kailangan ng pamilya mo. Gagamitin mo ang mga kamay mo sa paghahaplos ng mga kapatid mo para sa kanilang kagalingan. Sa pamamagitan din ng pag-ihip mo, ang karamdaman nila ay malulunasan." Yun po ang sinabi ng mahal na Birhen sa kapatid na Maria. Hindi pa rin naging ganap ang kanyang pagtanggap, sapagkat mayroon pa rin siyang pag-aalinlangan. Kung tunay nga na espiritu ng mahal ni ina ang nag-aatas at sumasa kanya, bunga nito, siya ay muling nagkasakit. May alinlangan siya, nagkasakit siya. At siya ay nagturan sa mahal na ina ng ganito. Sabi ni Mama Mary ng ating kapatid na Maria, sumurrender na. Sabi niya, "Mahal na ina, kung tunay nga po na kayo ay sumasa akin, ipakita ninyo ang katotohanan na ikaw ang aking paglilingkuran." Nakadama siya ng pag-uudyok na pumunta sa manggagamot upang magpasuri. Subalit ang sino mang nagsuri sa kanya ay walang nakitang karamdaman. Kaya't simula noon, siya ay nagtiwala na ng lubusan na ang espiritu ng mahal na ina ang nag-aatas at sumasa kanya. Nasusundan niyo po ba? Tingnan natin kung paano nalipat kay Apo, ano? Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin naging ganap ang kanyang pagtalima. Ay, akala ko nagganap na, hindi pa rin pala. Sapagkat sa tuwina, ang kanilang ikinabubuhay ang nagiging hadlang sa kanyang lubusang pagganap. Isang araw, muling nangusap ang espiritu ng mahal na ina sa pamamagitan ni Maria at kay Maria, at ganito naman ang itinuran, "Mahal na anak, hindi kita lubos na iiwan. Manaka-naka ay dadaloy ako sa iyo, subalit ako ay dadaloy sa kapatid mong si Constancia upang gumanap sa gampanin na iniaatas ko sa iyo, at ito ay kanyang mapagtatagumpayan." Nakita niyo po yung transition, kung paano mula kay kapatid na Maria, napunta kay Apo. Bakit? Meron siyang pag-aalinlangan. Ayaw niyang tumalima ng lubusan. Bakit? Sapagkat naaalala niya kung saan siya kukuha ng ipakakain sa kanyang pamilya. Pero mabait ang ating mahal na ina. Anong sinabi? "Hindi kita tuwirang lilisanin. Manaka-naka, ako pa rin ang dadaloy sa iyo. Subalit gagamitin ko ang kapatid mo na si Constancia." Isang araw, habang ang espiritu ng mahal na ina ay nakadaloy kay Maria, ipinatawag niya sa kanyang anak, si Apo Kunching. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nangusap ang mahal na ina sa katauhan ni Apo Kunching na nagsalita. At ganon din naman kay kapatid na Maria, at ito ang sinabi ng mahal na ina, "Anak, di man ako sumaiyo, subalit mananatili akong nakasubaybay sa iyo." Para kanino yun? Yung mensahe na yun? Kay Mama Mary, kay kapatid na Maria. Nangusap din ang mahal na ina sa katauhan ni Maria at kay Apo Kunching, at ganito naman ang itinuran, "Anak, simula sa pagkabata mo ay nakatunghay na ako." Sino tinutukoy? "Batid ko ang mga paghihirap na dinanas mo, subalit napagtagumpayan mo ang mga ito. Ang Diyos mula pagkabata mo ay batid na ang ugali mo. Kapag ang puso mo ay malinis, batid ng Ama iyon. Hindi ka madaling magalit, at hindi ka mapagtanim ng galit sa iyong kapwa. Haplusin mo ang ama mong si Felipe at ang ina mo na si Pilar. Anumang karamdaman nila ay mapaparam
sa pamamagitan ng paghaplos mo bilang patotoo na ang Espiritu ng Diyos, Anak, ang suma sa iyo. So, sino po yung unang-unang hinaplos ng tinanggap ng mahal na Apo ang pag-aatas? Ang kanyang amang si Felipe at ang kanyang inang si Pilar. Laking pagkamangha na matapos sa plusin ni Apo Kunching ang kanyang mga magulang, nawala ang kanilang karamdaman ng mga sandaling iyon. Bago pa man ang ganitong kaganapan sa buhay ni Apo Kunching, lagi na niyang nakakaniig ang Panginoon at ang mahal na ina sa kanyang panaginip. Sa tuwinang siya ay nagkakasakit, napapanaginip niya na siya ay pinagagaling ng Panginoon. Napanaginip din niya ang iba't ibang santo. Minsan, nanaginip siya na siya ay nagpuprosesyon at ito nga ay isinagawa niya. Nag-imbita siya ng mga tao na bagamat iilan, sila ay nagprosesyon sa pamamagitan ng sulo dahil wala silang pambili ng kandila. Batid ni Apo Kunching na mula sa kanyang pagkabata, bagamat masasakitin siya naman ay laging gumagaling. Minsan sinabi niya sa kanyang inda ang ganito, "Inda, pakiramdam ko may misyon ako. Kung ano, kung kailan, kung saan, di ko alam. Subalit, nararamdaman ko, meron." Minsan, sinabi din niya sa kanyang kabiyak ng puso ang ganito, "Darating ang araw, hindi ko alam kung kailan, nadarama ko na may misyon akong gagampanan. Tanggap mo ba?" Siyempre, sasangguni sa asawa, baka maging kontrabida yung asawa, baliwala. Alam niyo po, hulaan niyo kung ano sagot ni Apa na sinabi ng Apo Kunching sa kanya na, "Alam mo, darating ang araw, meron akong gagampanan. Tanggap mo ba?" Ano kaya sagot ni Apa? "Ayoko, tumigil ka." Yung kaya? "O sige, tanggapin mo, pero bahala ka sa buhay mo." "O sige, tanggapin mo, susuportahan ka namin ng buong pamilya mo." Hindi natin alam. Ito ang tugon ng kanyang kabiyak ng puso. Kung mabuti naman, bakit hindi ko matatanggap? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Paano kung hindi tinanggap ng kanyang kabiyak ng puso? May Apo Kunching ba tayo? Salamat, Apa. At muli niyang itinanong, sabi ng mahal na Apo Kunching, sinisiguro niya yung damdamin ng kanyang kabiyak ng puso, kaya meron siyang follow-up question. "Ipagkakaloob mo ba ako?" Ito naman ang itinugon ng kanyang kabiyak ng puso. Kung para sa kabutihan, bakit hindi? Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Isang araw, nagtaka si Apo Kunching sa kaganapan sa kanyang sarili na hindi niya maipaliwanag. Nangungusap siya ayon sa ibinubulong sa kanya. May bumubulong. Mabuti, kaya mabuting espiritu. May espiritong bumubulong at nag-aata sa kanya na siya daw ay manggamot. Alam niyang ito ay banal sapagkat ang ipinababatid sa kanya ay pawang mabubuti. Simula noon, alam niyo ginawa ni Apo Kunching? Nagamot na ba? Simula noon, nagkulong siya sa kanyang silid. Sapagkat ayaw din niyan tanggapin ang pag-aata sa kanya. Subalit sa tuwinang siya ay dadaluyan ng banal na espiritu, siya ay nabubuwal at may kakaibang nararamdaman. Lalong nabuo sa kanyang kaisipan na huwag tanggapin ang pag-aatas, nabubuwal sapagkat ayaw niyang siya ay maparatangan ng mga kapitbahay na siya ay nasisiraan ng ulo. Yun. Bakit mayroon siyang reservation?
Siyempre nga naman pag nasilip ng mga kapitbahay, nabubuwal siya, mag-iisip, ano kaya nangyayari dun? Chichismisin na siya. Maging ang kanyang kabiyak ng puso ay di maipaliwanag ang kaganapan, sapagkat nangangamba rin siya na isipin ng mga tao na ang kanyang kabiyak ng puso ay nasisiraan ng isip. Alam nyo, sa tuwinang si Apo Kunching ay mabubuwal, inuutusan niya ang kanyang mga anak na magsara ng mga pinto at bintana upang hindi malaman ng mga kapitbahay kung ano ang nagaganap. Ayaw din kasi niyang pag-usapan ng mga tao sa kanilang lugar na ang kanyang kabiyak ng puso ay isiping nasisira ang ulo. Ang lahat ng kaganapan ay naging malaking palaisipan sa buong pamilya. Isang araw, gayon na lamang ang pagtataka ni Apo Kunching kung bakit may mga taong may karamdaman ang nakararating sa kanilang tahanan. Wala naman siyang pinagsasabihan. Nang sila ay kanyang tanungin, ba't kayo nakarating dito? Isinagot nila na ang kanilang pagdatal sa kanyang munting altar ay inedyukan sila ng kanilang panaginip. So paano nakarating yung mga tao? Napanaginip nila na magpunta dito sa lugar na to. Nagaganap ba to hanggang sa ngayon? Meron po mga nakarating dito na kaya nagpunta rito, napanaginip lang. Ang daming nagpatotoo. Hinaplos niya ang mga tao at nanggilala siya ng kanyang malaman na kanyang napagaling ang kanilang mga karamdaman. Minsan ay muli siyang nanaginip at nangusap ang Panginoon sa kanya ng ganito, tingnan mo ang dugo ko, tumatagaktak mula noo, leeg, batok hanggang sa aking talampakan. At isang araw na siya ay nagsimba, nakita niya na may tumutulong dugong buhay sa rebulto ng Panginoong Hesukristo. Pagpapakita sa kanya yon. Siya ay nagwika ng ganito sa kanyang sarili, sige po, kung ano po ang kaloob ninyo, buong puso ko na pong tatanggapin. Subalit alagaan po ninyo ang pamilya ko at hipuin mo sila upang maunawaan nila ako at mapangalagaan ako. Naganap ba? Natanggap ba ng mga anak niya? Amen. Muli, nagtura ng Panginoon ng ganito. Sabi ng Panginoon sa kanya, pasubali ko sa iyo, uunahin kong haplusin ang kabiyak ng puso mo upang maunawaan kanya. Ganito nadama ni Apo Kunching ang pag-aatas at ang pagtitiwala sa banal na Espiritu. At ito na ang naging simula ng kanyang pagtalima na ipinag-atas sa kanya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po yung talambuhay kung bakit po ang mahal na Apo Kunching ay pinagkalooban ng ating Panginoon. At isa lamang pong pagtatama, hindi po siya albularyo. Nakita niyo po sa talambuhay, pinagkalooban ba siya ng duwende, ng kapre? Pinagkalooban siya ng banal na Espiritu. Kaya siya ay hindi albularyo, hindi faith healer, kundi ang banal na Espiritu ay dumadaloy sa kanyang katauhan upang ang biyaya ng pagpapagaling ay ibigay sa kanya. Meron po kasing nagsasabi, saan ka ba nagpupunta? Doon ka sa paligi, sa Divine Mercy. Kanino? Kay Apo Kunching, yung albularyo. Ipaglaban niyo po, hindi po siya albularyo. Kundi siya ay kinalugdan ng Panginoon upang ang biyayang ito ay kanyang matanggap. Nang mga panahon na ayaw tanggapin ni Apo Kunching ang pinag-aata sa kanya, at sa tuwing siya ay dadaluyan ng banal na Espiritu, nakakaramdam siya ng panlalata at paninikip ng kanyang dibdib. Minsan ay hinayaan niyan dumaloy ang banal na Espiritu sa kanya, at siya ay nakadama ng kagalakan sa kanyang puso. Nadama niya na banal ang Espiritu na dumadaloy sapagkat ang mga bagay na ipinapasok sa kanyang kaisipan
ay mga bagay na makabubuti, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi maging sa kanyang kapwa. Sa kanyang pag-aatubili at pag-aalinlangan, nangusap ang Espiritu sa kanya, sa kanyang kabiyak ng puso at ganito ang tinuran. Nangusap daw ang Espiritu sa kanilang magkabiyak. Ang sabi daw po, sino ang nagbigay ng buhay mo? Tandang-tanda ko to nang ibinahagi ng Apo Kunching. Ang sagot niya, kayo po. Sino ang nagbigay ng kabiyak ng puso mo? Kayo po. Sino ang nagbigay ng mga anak mo? Kayo po. Saan ang gagaling ang ikinabubuhay mo? Sa inyo po. Kanyang pinagnilayan ang mga katagang ito na naging sandigan niya upang tumalima sa ipinag-aatas sa kanya. Noong Oktubre 27, 2001, tandaan niyo po yung petsa, tinanggap ni Apo Kunching ng buong puso at pagkatao ang ipinag-ata sa kanya ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya po October 7 ang kanyang anniversary. At ito pong October 27, 2014, ika-13 taon na po niya na pagtanggap sa pinag-atas sa kanya. Buhat ng tanggapin niya ang pag-aatas, malaki ang nabago sa kanyang buhay. Tinalikuran niya ang lahat ng paghahangad sa material na bagay at inilaan ang kanyang sarili sa pagtalima sa pag-aatas sa kanya. Sa kanyang munting altar, doon po kasi walang dambana silong lang po ng kanyang bahay. Dumarating ang mga tao na nagtataglay ng iba't ibang karamdaman. Dahil marami sa kanila ang nakasumpong ng kagalingan, ang kanyang pagpapagaling ay unti-unting lumaganap sa kaalaman ng mga taong ang mga kagalingan ay hindi na masumpungan. Mahirap mang ipaliwanag, subalit sa tuwina na siya ay dadaluyan, ang mga salitang banal ay bumabalong sa kanyang mga labi at nagdudulot ng kagalingan sa puso at kaluluwa ng mga taong nabuksan ang pandama. At dahil sa kakaibang nararamdaman, ang mga taong nakarinig na mga mensaheng kanyang binibitiwan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang mga taong nakakasumpong ng kagalingan ay patuloy pa ring nagpupunta sa kanyang munting altar kahit na sila ay magaling na hanggang tayo ay dumami ng dumami. Ito ang unang pahayag ng Apo Kunching ng mga unang araw na sa ipinagkalooban. Sabi niya, wala akong maaaring ipagyabang. Wala akong maaaring ipagmalaki kanino man. Sapagkat ang ipinagmamalaki ko lang ay walang iba kundi ang Diyos Ama at ang Kristo at ang kanyang gabay, ang Espiritu Santo. Kung walang Espiritu, wala ang Kristo. Sapagkat ang Espiritu Santo ang namamayani kay Kristo habang siya ay namumuhay sa mundo. Gayon din naman, bago siya namatay, ang Kristo, inihabilin niya ito sa Diyos Ama at ganap namang ipinagkaloob ng Ama bilang patnubay ang Diyos Espiritu Santo. At kung sino ang pagkakasihan at kalulugdan ng lubusan ay makakadama ng panibagong buhay, sapagkat kung hindi ka isisilang na muli, hindi mo madarama ang Espiritu Santo. Paano ka muling isisilang? Paano ka muling magkakaroon ng panibagong pagsilang? So ito na po yung mga unang pahayag. Nandito po lahat yon, kaya lang po wala na po tayong kopya. Ito po kasi pinamigay noong 2007. Nandito po yung mga unang misyon ng Apo, yung mga unang pagganap. Sa inyo pong narinig, ang Apo po kasi nandyan na po kaya. Nagkaroon po ng biglang-biglang misyong kapraso lang naman. Pero wag po kayong mag-alala. Maya-maya po nandito na siya. Hindi lang po talaga may iwasan talaga pong ganon. Ang sabi po ng banal na Espiritu sa kanya, ayon po sa aking binasa, ang tao daw po ay muling isisilang.
Ang muling pagsilang ay ang pagsilang ng Espiritu sa ating katauhan. Ano po ang ibig sabihin? Kung dating patay ang iyong pananampalataya, subalit nang makarating ka dito, nakarinig ka ng mga banal na aral, anong nangyari sa espiritu mo? Hello? Patay na yung pananampalataya mo nun eh. Alam mo lang may Diyos, pero hanggang doon na lang. Pero nang mapunta kayo dito, sa pamamagitan ng kanyang mga banal na aral, nabuhay ang espiritu sa inyo. Amen? Nagkaroon kayo ng pagkilala sa Ama. Kaya nagkaroon ng bunga ang inyong pagpunta sa banal na lugar na ito. At alam ko po, naganap po ito sa marami sa atin. Lalo na po yung mga nagpaparit-parito na pagpunta dito. Nararamdaman nila na ang Espiritu ay nabubuhay sa ating pagkatao sa tuwinang tayo ay makakarating sa banal na lugar na ito at nakakapakinig ng mga aral. Kaya po, manahimik po tayo sandali. Magkaroon po tayo ng pagninilay sa ating sarili. At tanungin po natin, ako ba'y muli nang isinilang? At nang ako'y muling isilang, ano ang naganap sa aking buhay? Sa inyong katahimikan, pagnilaya niyo po ang aking katanungan. Uulitin ko po, ako ba'y muli nang isinilang? At sa aking muling pagsilang, ano ang nabago sa aking katauhan? Sa pagkakataon pong ito, gusto po nating iparinig sa ating Panginoon, sa ating Divine Mercy. Nandyan po siya, bagamat tribulto na nakatayo sa ating harapan, subalit ang kanyang espiritu ay buhay na buhay. Minamasdan po niya tayo. Bawat isa sa atin ay minamasdan niya. Galak na galak po siya. Sapagkat pinaunlakan niyo ang kanyang imbitasyon na maging bahagi kayo ng pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang kinalugdan. Damin niyo po siya. Mayroon po siyang sinasabi sa inyong isip at kalooban. Ituon lamang po ninyo ang inyong isip sa Kanya. Huwag niyo pong panghinayangan yung oras na ipinunta niyo rito. Mayroon po siyang magandang pahatid para sa inyo. Sulit po yung araw na ito. Lalo na po mamaya, pag narinig niyo po ang kanyang mensahe na ipaparating para sa bawat isa sa atin. 100% po yun. Uuwi po tayong galak na galak ang ating puso't kalooban. Bagamat medyo nangawit yung mga puwit ninyo sa inyong pagkakaupo. Pero sulit po yan. Ang oras na ibibigay ninyo, ang bawat segundo, minuto na ibibigay nyo sa ating Panginoon, wala po kayong pagsisisihan. Kaya po sa pagkakataong ito, nais ko pong tawagan ng isa sa ating mga kapatid upang kanyang ipahayag kung naramdaman na ba niya ang kanyang muling pagsilang at ano yung mga
benepisyong natanggap niya nang siya ay muling isilang. Alam ko po na mahirap ang kanyang pinagdaanan pag-uwi dito sa Paligi. Naririnig po natin sa telebisyon na baha, halos hindi umuusad ang mga sasakyan. Pero bakit nandito siya? Dahil ba sa sasakyan niya? Hindi. Dahil sa Diyos na gumawa ng daan at kaparaanan upang makarating siya dito sa banal na lugar. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid kong si Melinda Lansangan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapakasurpresa po talaga ng Ama. Ako po ay matamatang nakikinig po at napakaganda po ng talambuhay po ng ating mahal na Apo. Kahit po alam ko na po yun, subalit napakasarap po sa pakiramdam at sa tenga po na marinig muli at ulit-ulitin po yung mga bagay na yun. Ano po ba ang aking pakiramdam na bakit po ba ako balik ng balik sa tahanang ito, sa dambanang ito, sa banal na dambanang ito at parang lagi po akong bagong silang, sabi nga po. Sapagkat po ang tao habang po nabubuhay, hindi po nawawala ng kasalanan, hindi po ba? Amen po ba? At hindi lang po dahil sa birthday po ng ating mahal na Apo, dahil napakaraming bagay po na dapat ipagpasalamat po natin. Unang-unang po, ang pagpapasalamat po sa Panginoon, sa ating Ama, sa pagbibigay po sa atin ng isang mahal na Apo, na atin pong pinagsasalo-saluhan ang karawan niya po ngayon. At lahat po tayo nagpapasalamat sa Ama, sapagkat po muli nagkatipon-tipon po tayo upang pasalamatan siya sa pagbibigay po ng isang mahal na Apo para po sa atin lahat. Para po sa mga kahilingan natin, sa kagalingan ng ating mga kaluluwa at kagalingan din po ng ating lupang katawan, sabi nga po. Ang mga bagay po na nangyayari po sa atin at sa amin, ang mga pagsubok, katulad nga po ngayon, ang aming pong kapatid ay namatayan po ng kanyang ama, subalit kailangan din po kaming magpasalamat sa Ama at nakarating din po kami. Baha nga po, sa totoo po, bahata po talaga. Sabi ko po sa asawa ko, hindi po ako po pwedeng hindi makauwi dahil kaya ginising ko po siya kanina ng 2:30, napakalakas po ng hangin. Talaga pong sobrang lakas ng hangin po sa Manila. At sabi ko sa kanya, kailangan tayong dumaan ng Dangwa. Sabi ko po sa kanya kasi talaga pong taon-taon po parang sa puso at isipan ko, gusto ko po siyang alayin ng bulaklak. Sabi nga po sa isang simpleng bagay, po pwede mo pong pangitiin ng isang tao. Simpleng regalo, hindi po subalit nararamdaman niyo po ba na kapag binibigyan po kayo ng isang bagay na mula sa puso ng isang tao, ay lagi niyo pong nararamdaman na napakasarap sa pakiramdam. Hindi po ba? Yun nga lang po na naaagaw natin na candy. Tuwan-tuwa na po tayo. Ganon din po yung nararamdaman ko. Sabi ko nga po, simpleng bulaklak. Subalit magpapangiti yan sa mahal na Apo. Alam ko sa kabuturan ng aking puso na makakapagpangiti po ito sa kanya kahit sa isang simpleng bagay. Ano po ba ang natutunan ko? Bakit ko po minahal ang dambanang ito at mga tao po na nandirito? 10 ng mga alagad, mga tagasunod, mga kaps, at ang mahal na Apo. Bakit nga po ba ang katauhang ito? Lagi niyo pong nakikita. Kahit manaka-naka po, ay bakit po ako laging sa special na okasyon o hindi man, lagi po ako sumusulpot sa gitna man po ng baha. Sabi nga po, dahil wala pong makakapigil sa isang damdamin na gustong laging pasalamatan ang Ama sa mga pagsubok man, kaligayahan man na nadarama ng isang tao, dapat po ibinabalik po natin yan sa Kanya. At yun po ang naramdaman ko sa tahanang ito, na mula po nang ako'y mapunta dito, parang isinilang po ang bagong buhay sa akin dahil nabuksan po at naunawaan ko po ang tunay na pananampalatayang itunuro po sa akin ng mga taong nandito po. Wala pong mali. Lahat po tama. Sabi nga po, hindi naman po perpekto ang lahat. Kung ngayon po humihingi po kami ng konting paumanhin, dahil alam ko po meron pong hindi mga nakakain, narinig ko po kanina. Siguro po sa taong nagmamahal at pare-pareho po tayo nagmamahal kay Apo, sabi nga po hindi mahalaga yung pagkain. Hindi po ba? Ang kabusugan po ng physical na pangangatawan, hindi naman po mahalaga yon kasi po, ang importante po, sabi nga po
busog ka na sa mga naririnig mo kay Mama Beth pa lang po. Hindi po ba, Mama Beth, busog na po kami. Nakapikit po ako, subalit ninanamnam ko po yung mga sinasabi niya at hindi ko po alam na ako'y tatawagin niya. Sapagat matagal-tagal na rin po akong hindi nagpapahayag at tapat pa po sa isang okasyon na napakahalaga po dahil sa isang taong napakahalaga po at naging napakalaking bahagi ng buhay pananampalataya ko. Sa totoo lang po. Sabagat sabi nga po, ano man po palang pagsubok ang dumarating sa'yo ngayon, matatag ka na po pala. Matatag na po ako na sinasabi, kasi alam po, lagi rin po na dinadat na ng mga pagsubok, pero kaya mo na pong labanan. Kumbaga po sa Bagyo, meron na pong tent na nakaharang dahil nandun po yung Ama. Marami na pong mga kapatid akong nakikita po ngayon ng mga bago na. Mga bago na po talaga. At sabi ko nga po, masayang masaya sapagkat alam ko po na kung ano man pong nararamdaman ko ngayon na pananampalataya sa Ama at sa banal na Espiritu na dumadaloy sa mahal na Apo Kunching, ganun din po sa mga puso ninyo ang nararamdaman yung pasasalamat kung bakit po tayo lahat nagkakatipon ngayon dahil sa isang dahilan. Hindi po ba? Dahil po yun, sa pagmamahal po na ibinibigay po ng mahal na Apo sa atin at mahal na Panginoon, hindi sa pagkain, nasusukat ang pagmamahal natin sa, sabi nga po ng Apo, hindi ko kaya kayong pakainin lahat. Subalit mabubusog ko kayo kung ano man po ang ibibigay na banal na salita na mapapakinggan natin sa mahal na Apo. Yun lang po sulit na po yung pagpunta ko dito mula sa Manila. Hindi nga po nakikita nung asawa ko yung daan. Sabi ko, lakasan mo yung wiper mo. Halos po nakaangat na siya sa upuan dahil po hindi niya po talaga makita yung kalsada. Sabi ko, huminto kaya muna tayo. Kasi po talaga pong napakasungit ng panahon. Pero sabi nga po, sa taong nagmamahal at nagpapasalamat sa Ama, wala pong bagyo, walang baha. Marami po akong mga kapatid na nakaranas po ng ulan ngayon, hindi po yung mga sa Sabi nga po, sa pagmamahal, nabubuklod po tayong lahat at sana po sa marami pa pong panahon, magkasama-sama pa po tayo at patuloy na akapin at patuloy na magmahal sa ating Amang Dakila. Magandang umaga po. Salamat kapatid, isang inspirasyon. Ano nga bang bagyo ang hindi natin pagdadaanan? Bakit tayo matatakot? Kasama natin ang Ama. Sa bawat paghakbang ng ating mga paa, siya ay nakaagapay. Kaya't sa kanya'y, ano pong sabi ni Father kanina? Tayo ba yung kakapit? O pababayaan natin sa yung kumapit sa atin? Siya ang kakapit sa atin para secured tayo na walang mangyayari sa atin. At sa pagkakataong ito, isa pa pong kapatid natin ang nakibaka rin sa baha at sa lakas ng ulan. Akala nga po nila hindi sila makakarating. Sabi nila, naku, ang sama ng panahon, sayang. Baka hindi tayo makarating. Baka tayo abutan ng malakas na bagyo at tubig sa daan. Subalit buhay ang Diyos, nakarating sila. Nakita kong dumating ang kanilang sasakyan, very timely, few minutes bago magmisa, ang ating mga kapatid mula sa Valenzuela. Kaya sa pagkakataong ito, binibigay ko po sa inyo si Ma'am. Ma'am, na-reborn na ba kayo sa Spirit? Anong naramdaman mo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y talaga, kami bawat isa sa Valenzuela, yung pinagdaanan po namin kanina. Pangatlong beses na po yon. Pero po kanina ang yata ang pinakamatindi. Dahil hindi po namin akalain na kami makatatawid. Yung ibang sasakyan, hindi makatatawid. Alam niyo po, bakit kami nagpilit? Kanina po umaga, maaga pa po nagising ako. Malakas po talaga ang ulan sa Metro Manila. Sabi ko, mukhang hindi kami matutuloy. Pero Ama, ikaw ang magdesisyon sa aming buhay. Desisyon ano po, kami po ang nagplano. Pero Ama, ikaw ang magpapatupad kung kami ay tutuloy sa iyong mahal na dambana sa Divine Mercy. Alam niyo po, nagsala ako ng sinain, nagluto ako ng babaonin namin, kami. Ang cellphone ko, walang lubay ng tanggap ng message.
sabi niya, Kanora, tutuloy ba tayo? Kanora, tutuloy. Iisa po ang tanong nila. Ipagkakalob sa atin na Ama kung tayo ay matutuloy. Sabi nga, ang Ama ang lumikha ng bundok, pwede niya itong patagin. Kung naalala pa ninyo na ang Ama pa rin ang humawi ng dagat upang makadaan ang mga nilalang na naaapi sa kasaysayan ng ating mundo. Kanina po, paglabas po namin mag-asawa sa bahay namin, hinawakan ko po ang larawan ng Divine Mercy at sinabi kong, Ama, patnubayan po ninyo ang asawa ko. Siyang may hawak ng manibela. Bigyan niyo po ng linaw sa kanyang mga mata at isipan. Tatag ng pulso sa kanyang mga kamay at mga paa habang kami po'y naglalakbay at sinusundong ko ang kapatiran ng Divine Mercy sa Valenzuela. Sa unang paglabas po namin, nasa Caloocan pa lang po kami. Baha na po ang aming nasa gupa. Sabi po sa amin ng driver, wala kayong madadaanan. Punasiraan ng loob ang asawa ko. Nakita po niya, natahimik lang po ako, hawak ko ang rosaryo ko. Nung masundo ko isang kapatid namin, nag-chaplet po akong mag-isa habang nagmamaneho ang asawa ko. Nakalusot kami sa unang baha na aming dinaanan. Sumunod, traffic naman po. Sabi ko, Ama, bahala na po kayo sa amin. Sumunod, paglabas po namin sa barangay ng Lingunan, siguro po natatandaan ng mga alagad, may mataas, may pababa, may pataas, may pababa. Pag-ating po namin sa chapel ng Lingunan, doon sa aming kapatid na si Rose, hanggang baywang na po ang tubig. Kaya umahon po sila, hindi na po kami tumuloy doon kasi po papasukin ng tubig ang loob ng jeep. Naglakad po sila, nisakay po namin sila. At yung pagdating po namin sa pinakalob ng Lingunan, sabi ng mga tao, huwag kayong tumuloy. Hindi kayo makatatawid. Ang sabi po ng asawa ko sa amin, huwag kayong masiraan ng loob. Magdasal kayo, mag-chaplet kayo, ang Ama ang bahala sa atin. Pinaandar po niya ang sasakyan. Pagkatapos po namin mag-chaplet, magdasal, pinaandar po niya ang sasakyan. Pinipigil po kami ng mga tanod. Hindi po napapigil ang asawa ko. Ang Ama ang pinagdesisyon niya sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa upang umandar ang jeep. Nasundo ko ang mga kapatid kong kapatiran ng Divine Mercy sa Valenzuela. Hindi po sila pwedeng sumakay ng rubber boat. Hindi po sila makakasakay, lalo po yung isang kapatid namin may dementia ang paa. Nakaandar kami, nakita ng mga tao na si Jesus ang talagang tumulong sa amin upang matawid namin ang malalim na baha. Nung kami po'y pabalik na rito, pabalik na sa highway, doon ulit kami dadaan sa aming mga dinaanan. Ayaw po ulit kaming padaanin. Ayaw po nila. Pero, tumuloy din po kami. Hanggang na makarating kami sa Malinta exit, nagsimula na po kami mag-chaplet, mag-rosary para kay Mama Mary. Nakita po namin, unti-unti dumarating kami ito, wala pong malakas na ulan, walang malakas na hangin, wala po kaming dinaanang baha. Yan po ang nagbibigay kalakasan sa aming buhay. Bagong silang po, sabi nga po, bagong silang ang mga kapatid, ang kapatiran ng Divine Mercy sa Valenzuela. Sapagkat daman-daman namin ang pagmamahal ng Ama sa aming buhay. Sabi ko nga po sa inyo, yan po ang isang bagay na kahit ano ang mangyari, wag lang po nakahigang ang aking asawa, para dahil may karamdaman siya, hindi niya kaya, pero hanggat kaya niyang ipreno ang kanyang paa, hanggat kaya niyang imaneho ang manibela, lumalakad po kaming magkakasama. Kahit puno sa tundo,
Hindi po nila kami napigilan, hindi po ako napigilan, kahit hindi ko po alam puntahan yung lugar. Nagtanong-tanong lang po kami, iniwanan ko ang klase ko. Inuna ko ang mahal na Ama. Dumating ako sa amin, sinagupan namin na maraming traffic. Dumating, natapos ang mission ng mga mahal na Apo. Dumating ako sa amin sa subdivision, iisa-isa ako umuwi. Alauna ng madaling araw. Bukas ang pintuan, nag-iintay pa rin ang asawa ko. Hindi po ako nakaramdam ng takot kung ako ay mahaharang ng kung sino ang masamang may kaisipan, masamang tao. Basta't nanalig ako na hindi ako pababayaan o hindi kami pababayaan ng mahal na Ama ng Divine Mercy sa aming ginagawang pagbabalik loob sa Kanya na siyang nabigay kalakasan sa aming kaluluwa at sa aming lupang katawan. Mga kapatid, tandaan po ninyo, tao ang nagpaplano, pero ang Ama ang magpapatupad sa ating buhay. Magandang umaga po sa hapong ito pa. Salamat, tita. Bakit nga po ba tayo mangangamba? Katulad po ng karanasan ng mga Israelita, hindi po ba't nang hinahabol sila ng mga hukbo ng kalaban, hinati yung dagat at sila'y pinatawid? At nang tumatawid na yung kalaban, pinagdaitin na ulit yung tubig. Kaya belat, hindi sila nakahabol, hindi sila nakaraan. Kaya pong gawin ng Panginoon sa atin yan, basta po wagas at tapat ang ating pagtitiwala sa Kanya. At upang gisingin po ang ating medyo natutulog ng kaisipan, batid po yan, yung iba po, inaantok na, ang tagal naman ni Apo, sabi nila. Nandito po ang ating kapatid na Mirna upang tayo'y handugan ng awitin. Bakit nga ba tayo dapat mangamba? Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa ating kapatid. Purihin ng Diyos. Mapagpalang umaga po sa hapong ito sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid, at higit sa lahat, sa ating minamahal na Apo Kunching, kung saan kaya tayo ngayon ay naririto upang pakapiling natin siya sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Huwag po tayong mangamba, hambing po sa mga nagbahagi, na wala ang pangamba sa kanilang mga katauhan sapagkat ang naghari sa kanila ay ang pagiging bagong silang nila sa Espiritu. Di ka nag-iisa. Bakit po nahinto? Sapagkat kung may pangamba ka, maging sa pag-awit ay di ka makakaawit. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Niloob po ng Ama na magkagayon. Amen po ba? Di ko po sinasadya yun, sapagkat ako'y walang pangamba. Ako'y galak na galak sa araw na ito, sa pakikiisa sa kaarawan ng anak na kinalugdan niya. Walang iba kundi ang ating minamahal na Apo Kunching. Maaari po kayong sumabay sa akin sa pag-awit. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita sa Amang magpunta. Ika'y mahalaga sa aking pag-iisa.
minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas ng din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa langit kita'y hihintayin, silid mo ay ihahanda mang din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta.
mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Salamat po, Ama. Salamat kapatid. Pasimula lamang po ito upang mahigit nating maramdaman ang mainit na pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya yung pong mga dumaan sa tubig, sa lakas ng hangin at ulan,